Hi, hello po. Isang masigla at mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroroon. So meron ho parating na bagyo. Ito ho ang Tropical Storm Opong at sa kasalukuyan ho ay nasa 210 kilometers ng Borongan, Samar, mga nasa 210 kilometers ho ang layo at ito ay inaasahan na maglalandfall po mamayang madaling araw ho ng araw ng Biyernes. At ito daw ho ay tatahak ng lalawigan ng Batangas ayon ho sa weather forecast ng Pag-asa. So mag-ingat ho tayo. So yun ho, nagbabalik muli ang Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood sa aking mga ina-upload ho na video. And maraming salamat din ho sa lahat ho ng nagsusubscribe sa akin hong YouTube channel na Eric's Vlog. So ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ito hong Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025 sapagkat ayon ho sa original na schedule, kung matutuloy ho ito sa December 1, 2025, ang filing ho ng Certificate of Candidacy ay nakatakda ho sa October 1, 2025 hanggang October 7. Subalit ngayon ho ay September 25 na at 5 araw na lamang ho ay filing na ng Certificate of Candidacy at hanggang ngayon ho ay wala pa ring kasagutan ang Supreme Court doon ho sa mga petisyon na inihain ho ng mga petitioner sa pangunguna ho ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal at yun hong si Barry Tayam at yung isa pa hong petitioner yun hong grupo ho ng kabataan na nagsumiti ho ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ho yung Republic Act 12232 na kung saan ho ay nagpapahaba ng termino ng mga nakaupuhong opisyal ng barangay at ang sangguniang kabataan. Subalit sa kabila ho ng batas na ito na napirmahan ng atin hong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay ito ho ay ang dahilan ng pagkakansela ng eleksyon ho na dapat magaganap ho ngayong December 1, 2025. Subalit hanggang sa ngayon ho ay wala pa ring nailalabas na deklarasyon o kasagutan ito hong Korte Suprema tungkol nga ho dito sa mga petisyon na kung saan ho ay kini-question itong pagpapalawig ho ng termino ng barangay opisyal at sangguniang kabataan at yun hong pagkakansela ho ng eleksyon na dapat ho sana'y magaganap ngayong December 1, 2025. So yun ho, wala pa ring kasagutan at yun nga ho medyo ilang araw na lamang ho ay nakatakda na ho sana ang filing ng COC ng lahat ho ng tatakbo sa barangay and sangguniang kabataan election 2025. So sana ho sa mga darating na araw bago ho dumating, yun nga hong itinakda na petsa para ho sa pag-file ng Certificate of Candidacy na sana ho ay magaganap sa October 1 to 7, 2025 ay napakalapit na ho. Kaya sana ho ay maglabas ang Korte Suprema ng kasagutan dito sa mga petisyon na ito para humalaman ng taong bayan kung matutuloy ho ang eleksyon ngayon hong December 1, 2025 o matutuloy ho ito next year dahil lang nakatakda hong petsa ho nito katulad ho ng aking nasabi sa inyo sa aking mga naunang vlog ay itinakda ho yung election next year. Kung next year ho matutuloy ay November 2, 2026. Ito ho'y nakapaloob dun sa pinirmahan ng batas na Republic Act 12232. So yun ho ang nilalaman ho ng batas na yan
na kung matutuloy ho next year ay magaganap ho yan sa November 2, 2026. Subalit hanggang sa ngayon ho ay wala pa rin kasagutan ang Korte Suprema. So hintayin ho natin, meron pa naman hong 5 araw, baka ho maaaring bukas o sa susunod na araw ay maglabas ho ng kasagutan itong Korte Suprema tungkol nga ho dito sa pagka-question sa inihain ho ng mga petitioner, sa pagka-question ho dito sa pagpapaliban ho ng barangay election na nakatakda ho next year. Dahil kung magdedeklara ho ang Korte Suprema o sasagot ho ito na unconstitutional, ay matutuloy ho ang eleksyon ngayong December 1, 2025. So yun ho, hintayin ho natin kung ano ho ang mangyayari, kung maglalabas pa ba ang Korte Suprema ng kasagutan bago ho dumating ang October 1, 2025, ang unang araw ho ng registration o ang pagpapile ho ng certificate of candidacy ng lahat ho ng kakandidato sa barangay and sangguniang kabataan election 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyo.